Iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon At Committee. pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, Diba? Pwede naman kaming magdebate dun eh. Diba? Kung ang pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita siya eh. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Grabe mga kababayan, napakainit po ng ating pag-uusapan ngayon. Senator Marcoleta na insulto umano sa ginawa nitong si Senator Kiko, mga kababayan. Grabe. Pero bago yan, kung bago ako pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Napansin ko na nag-imbestiga na, Nagsimula na. natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang masusunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Para sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga, ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakita may ganon na Mabuti napansin mo yon, Nelson. Akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yun na parang ako lang. Baka akala na, baka isipin pa nila kung Parang kayo pa namumuna sa... kung anong motivation. Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin sa ano pa man. Sa rules ba, pwede pa po yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Parang may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa... Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi yun. Hindi asma yun. Ayun. Dapat sana... Ito ata mga kababayan yung naging privilege speech ni Senator Lacson. Pagkatapos nga po ng hearing, yun, marami siyang isiniwalat yung medyo nag-viral yung ano niya na yun, speech niya kasi marami siyang proyekto na ipinakita na talaga namang dapat makita ng mga tao. Ang problema ito nga, nag-iimbestiga na nga itong si Congressman Marcoleta. Kaya parang iba yung naging dating kasi pwede naman yung doon yun italakayin sa mismong investigasyon ng Blue Ribbon. Hindi natin alam kung bakit nagkaroon pa ng another na privilege speech pagkatapos nung maumpisa na yung investigasyon sa Blue Ribbon. Ay sumama na lamang siya doon sa komite. Yun. Kahit naman hindi ka miyembro, pwede ka namang magtanong. Lalong-lalo na kung At katulad doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun. Oo. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang project. Actually nabanggit na yung mga yun eh sa komite. Kasi ang pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa ganitong siguro mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan, hindi yun ang listahan. Nagtagumpay lamang siya dun sa may mga optics, may mga litrato. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics eh. Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Hindi naman siguro ako yun.
Hindi naman siguro yun. Hindi naman ako kilala nito ni Congressman Marcoleta eh. Ay, ni Senator Marcoleta. Bro, yun ang, Oo. yun ang pasikat. Di ba? Ayun, oo. Pero sa inyo, wala. Hindi, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun eh. Parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagkaliberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalong-lalo na, matatanda na sila ron. Opo. Ako naman, sabi mo fight nga, na kayo. transfer lang. Oo. Bagong transfer lang ako, di ba? Kasi kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing, ito pakiramdam ko lang ha, Oo. na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, Oo. parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng, hindi ba? Sa tingin natin mga kababayan, ang nangyari siguro, habang hindi pa nag-umpisa yung investigasyon, siguro nag-umpisa na yung grupo ni Senator Lacson na pumunta sa mga lugar kasi nga pinuntahan nila yung mga proyekto Talagang nag-effort sila na puntahan yung bawat lugar. Siguro nagawa na nila yon bago pa mag-umpisa yung Blue Ribbon, kaya syempre sayang nga naman yung effort nila kung hindi malalaman ng tao. Kaya lang ang naging problema parang hindi naging maganda yun rin kay sa Blue Ribbon sa pagdinig kasi nga nag-umpisa na. Sabi nga ni Senator Marcoleta sana doon na lang inilahad-lahat yung nalaman. Kasi nga nag-uumpisa na yung hearing ng Blue Ribbon. Hindi natin alam kung anong, siguro naman nag-uusap sila dyan. Tulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ano ba ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon investigation? Commission 2 Ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Nako. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang ang masasapawan tayo. Magtayo rin tayo. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po. Si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag Meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So bukod na investigating body ito. Ito, independent body na ito. Mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nagpresenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging membro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Membro pa pala. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Ano po gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Nako! Yun ang nga ba sinasabi natin. Kung halimbawa ako, Yan ang mga kababayan. Talaga namang parang nakaka-insulto yun yung dating na yun na membro pa pala siya nung Blue Ribbon. Tapos magsasuggest siya ng ganun. Maintindihan siguro natin yung mga ganong sa suggestion na manggagaling sa mga ordinaryong tao na hindi membro ng hindi kasama sa komite. Katulad yan, kasama sa Blue Ribbon.
Pero yung kasama ka na sa committee tapos propose ka pa ng magkaroon ng independent na body na mag-iimbestiga, parang sinasabi mo na parang walang kakayanan yung committee na yun na imbestigahan yun. Hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo, Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. saka wala siyang tiwala sa committee. Ayun pa, yun Hindi, po. manawagan ka. Baka Ayun, baka oo. nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Bako po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman memenosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman anong tawag doon? Hindi nakakasira, nakakainsulto. Kasi yung ginawa mo. tama ka dahil Oo. unang araw pa lang eh, di ba? Parang Yun na nga. first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate. Di ba, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman, Ayun nga, sinabi ko sa iyo. Ako, ang pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Opo. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon Oo, at Committee. pakita niya na Ito na mas sinasabi. marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, sir, baka malabo pa baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito Wala nga, pala kayong tiwala eh. talagang Maigi pa. kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Oho. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. Oho. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, Opo. hindi mo kakayanin naman ang isang araw. Oho. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Oho. Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman, Conchita Conchita Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Ay, Baga, grabe. Pagkatapos sasabihin nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis. At walang corrupt dyan. Oho. Ako diretsahan ako eh. Lalo yung particular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong ano dyan. Opo, Dahil hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Oho. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong Yari nabanggit, tayo baka dyan. naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Oo nga Ang naman. talagang una best dito na, well, sabi nyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Kung siguro yung proposal na yun ay manggagaling sa hindi nila kasama sa komite, parang okay pa eh. Parang maintindihan natin eh. Kasi nga, yung sinasabi din ng iba na ay may mga ibang kasama di umano na parang nai-involve nga din sa mga kontraktor. May mga ilang senador din umano na parang binigyan ng pondo na nanggaling sa mga kontraktor. Kaya siguro yung iba, suggestion ng iba na independent body yung mag-imbestiga. Pero yung manggagaling dun sa mismong kasama sa komite, para minusin mo yung kakayahan ng komite na kinakabilangan mo, parang nakaka-insulto nga naman. Sa tingin ko, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Ayan. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Oh. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Oho. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming.
Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun sarili mo kumita na ka. Oo. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pagka ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Oo. Abay, ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige, Ayan. halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Oo. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Nako. Di subukan mo. Oo. Di ba? Sana makarating sa kanya. Oo Ano, nga. kung wala ka palang tiwala doon sa Yun komite. daw kanyang proposal Oo. na yun ay nanggaling sa panukala ng isa pa Oo. Nako. Dito sa ito. na mag-create ng isang independent People's Commission. People's Commission naman. Oo. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, no? Diba? Naman, yun ang Pwede proseso, naman eh. kaming magdebate dun. Oo. Di ba? Kung ang pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Oo. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita Sen. Kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam niyo, natakot sila sa nangyaring ito eh. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po pabor sa inyo eh. Pangit yun yung sa 100 tao, 1,500 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating eh. Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako muna, ako naman, ha? Oo. Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Oo. Kasi mukhang nasapawan na sila ng Rodante Marcoleta. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi nila, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasapawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Oo, binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Oo. Oo. Yun ang Hindi naman sila nag-apply siguro ron. Oo. Oh, nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala Ayan. namang kumontra. Oo. Tinatanong ako kasi. Sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Oo, po naman. Oh, pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kayo, hiningi ni ganito. Wala Oo. naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman eh. Problema ba yun? Yun na nga. Sa kabila ng mga pangyayari ito, Sen, Tapos ngayon, angal-angal kayo. At yan nga mga kababayan, dumako naman po tayo dito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin po ito ng mga anomalya sa mga proyekto. At hindi lang po sa flood control mga kababayan. Pakinggan po natin ang naging pahayag nitong si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Yes, oo. Trabaho ng trabaho ng Commission on Audit na mag-imbestiga kung meron silang makita na anomalya sa mga projects, no. So based on their audit or based on investigation sa DPWH, kung Ang problema dito, Madam VP Sara, mukhang mapapasama yung COA sa investigasyon. Sila ma-investiga. Dahil nga doon sa mga kasama sila doon sa mga sila ata yung nagche-check nung completed project eh. Isa sila sa mga nagche-check, nagpapasa sa kanila ng mga dokumento syempre paano nila na-approve yun kung walang proyekto, kung ghost project nga. Kaya siguro yung inspector ng COA masasama sa investigasyon. hindi man dahil sila yung iniimbestigahan based on NBI or special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga public officials at yung mga contractors ng ghost projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka, huwag tayo tumigil sa
flood control projects. Dahil 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So, kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco Oo nga. doon sa budget. Oo nga mga kababayan, parang wala na tayong balita dun sa ano na bang balita dun sa sa BICAM. Parang wala nang hindi na nasagot yung mga blanco doon na pinagmulan nga nitong mga proyekto na ito na insertion. Parang nakalimutan na, natabunan na nitong flood control na to. Naanod na ng flood control. At yun nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at suggestion sa video na ito, ay comment nyo lang po sa ibaba. Na may maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.